Okay, alright. Update po tayo ngayon sa King Pao Ganap for today, guys. Ito tayo, guys. Ito update natin tungkol sa King Pao Ganap na kung saan po ay marami na pong nagtutupso or tinutupso na yung dalawa. Sa tingin nyo, guys, is magpapukso naman yung dalawa sa kanilang kalevelan? Or sa tingin niya is okay lang ba sa kanila yung ganun? Feeling ko kasi, guys, is tinutupso na yung dalawa eh. Tinutupso na sila ng mga kapwa nilang actor at actress. Tungkol po sa napapalitaan nila na yung importansya ba? Para kumbaga is yung ano na yung status or kumusta na yung kanilang pakiramdam sa isa't isa. Yun kasi yung inahabangan ng tao dito, guys. Yun kasi yung sinasabi dito sa mga ibaba na palagi daw sila itong kinutokso pagdating sa Kwan, pagdating sa ano na yung status nila. Lalong-lalo na po si Kwan, si Vice Ganda, guys. Di ba nag-perform sila Paolo Avellino at si Kim Chu. At ito naman po si Vice Ganda, guys. Nakita niya po kasi si Paolo Avellino din sa backstage after ng performance na. Ngayon, sabi ng mga legit sources natin ay kinutokso daw siya ni si Kim Chu daw po, guys, ay kinutokso daw ni Vice Ganda. Tuwang-tuwa naman kasi si Kim Chu, guys, pag yung kinutokso ba siya ni Vice Ganda kasi alam niya naman sa kanyang sarili na mabait naman si Vice Ganda at hindi naman basta-basta na mag-joking po malafuhanan, di ba? Kilala naman natin si Vice Ganda eh. Kahit naman sino kilala si Vice Ganda, kahit yung batang Kwan dyan, pinanganak, kilala yun si Vice Ganda. Halos lahat niya tayo dito, kilala natin si Vice Ganda. Kilala natin siya sa pamubara ng kanyang pag-joke na kung saan po ay halos yung joke na is may katotohanan, di ba? Kilala natin siya sa ganun na farmnet. Kaya tayo dito, guys, is nasamasan po natin yung kinatawag na katotohanan sa King Pao. Pinamla po ng tubig kasi nirap yung minom ng tubig. Malamig pa naman dito sa panahon na ngayon. Sobrang lamig yung panahon ngayon, guys. Halos hindi ka na makahawak ng tubig if ever lang. Pero if you need it, then you can touch. Sabi po nila. Ito, guys, ay yung panahon kasi ngayon, guys. I believe it or not, panahon po nila Kim Chu at si Paolo Avellino sa ngayon. Ito po yung kanilang taon ba? Kasi yung taon kasi ngayon ay halos kapag isigaw mo ang King Pao, doon mo malalaman kung sino yung sikat. Pag isigaw mo yung lahat ng mga tambalan, guys, di ba nakita naman natin sa kanila mga performance yung not-perform yung mga tambalan ba sa ABS-CBN, ganun. Sino yung pinakamalakas na impact na fan? Sino yung pinakamalakas na impact na audience sa mga tambalan na yan? Di ba ang King Pao? Di ba? Maraming nakakapansin yan, guys, na ang pinakamalakas na tambalan o sigawan ng mga fans po ay ang King Pao. Kaya nga po, sinasabi ng mga ibang vlogger na kagaya po na pinakamalakas po ang King Pao ngayong taon. At taon po nila talaga po. Di lamang po, taon nila, guys, to di talagang minahal po kasi sila ng taong bayan, guys, na sa mga kabutihan na kanilang mga ginagalawan. Dahil sa mga kabutihan nila, ay minahal po sila ng taong bayan. Yun nga po, guys, yung performance sila, guys, na ito yung performance sila, tignan mo na naman, guys, yung Christmas na performance nila. Nakita mo dun yung hawak kamay ni Paolo Avellino. Kitang-kita naman dun, di ba? Hindi naman gawain ni Paolo Avellino yan, guys, yung may hawak kamay sila. Kaya na po, ang sabi ng mga iba dito, guys, na bakit level up na daw yung paghawak ni Paolo Avellino kay Kim Chu? Of course naman, guys. Normal lang naman kasi yun, kasi we cannot sa mga siguro, sa mga tao, sa mga tao na yung hindi pa, kumbaga is hindi pa masyadong bihasa sa dalawa sa ay
napapansin natin guys na ang daming tanong ng mga kapwa natin na viewers or fans nila kung bakit yung ganawan na daw nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa ngayon guys is talagang bumibel up daw. Yun yung tanong nila sa atin. Bilang isang vlogger naman guys, ayun dito sa ating legit na sources guys is noon daw, pinag-uusapan natin yung comparison po tayo sa ngayon guys. Noon daw, sagutin na po natin yung tanong ng mga nagtatanong sa atin kung bakit yung paghawak na daw ni Paolo Avellino sa ngayon kay Kim Chiu masyado na daw showy. Yun po yung tanong dito. Kasi kitang-kita daw sa mga performance which is okay lang naman yun guys. Hindi naman kasi si Kim Chiu po guys is wala naman siya karelasyon, di ba? Wala naman siyang boyfriend. Saka si Paolo Avellino naman din po is wala siyang girlfriend. So kahit siguro naman hawakan siya ni Paolo Avellino na mahigpit gaya ng nakikita ninyo ay okay lang po. Wala namang masama dun sa halima na kung ako naman yung tatanungin dito guys is wala naman akong problema kung sakaling ganun ba yung paghawak ni Paolo Avellino kasi hindi naman mahirap na wala naman tayong pinag-alala dyan kasi nga po si Kim Chiu po ay may sarili po sa mundo at ngayon po ay silang dalawa po ay okay lang naman na gano'n na yung kanilang acting skills o gano'n na yung kanilang paggawa kasi nga po komportable na sila sa isa't isa. Yun po yung gusto nating paliwanag sa mga nagtatanong po sa ating patungkol kung bakit si Paolo Avellino sa ngayon kay Kim Chiu ay sobra ng paghawa. Hindi naman masama din guys kasi wala naman silang sinasagasaan na tao ba. Kapag yun po ay yung sobrang paghawak niya na may karelasyon pa sila sa isa't isa, yun po yung medyo foul sila. Kumbaga foul ba? Yung medyo may limit sila. Pero sa ngayon guys, kita naman natin na it's a part of chemistry at it's a part of work at hindi lamang po it's a part of work also kasi nga po special na sila sa isa't isa. Yun yung palagi natin tatandaan dito guys na kapag ikaw kasi ay special na or may nararamdaman na kayo sa isa't isa, syempre yung acting skills nyo naman ay talagang dyan. Kumbaga is mag-level up na rin yan. Hindi mo kasi pwede sabihin na yung feelings mo lang nag-level up samantala yung skills mo hindi na level up. Walang ganun. Walang ganun na nangyayari kasi nga po ang taga naman natin alam na may namamagitan na sa kanila but they cannot say it in correct words, di ba? Believe it or not guys, alam na natin yan. Yan yung mga katagang gusto natin na malaman din sa kanila pero hindi naman natin pwedeng sabihin yan guys dahil palungin mo nga sila ng personal at yung pasintay ang buska nga hindi nga nila madiretso yung sagot. How much more pa sa pasimpleng ganyan. Nadadiretso lang naman nila yung sagot niyan guys sa mga kaibigan nila sa mga legit sources natin. Ganyan. Kaya nga po, ito yung balita guys. Ito yung balita. Ayaw dito sa legit na sources natin. Tapapapap daw si Kim Chiu kay Ogie Diaz. Yan guys, yung update natin dito. Takot na takot daw si Kim Chiu kay Ogie Diaz guys. Siyempre, kasi sipag si Ogie Diaz kasi magtanong. Siyempre, kailangan yung tamang sagot. Kailangan yung diretsong tanong at saka diretsong sagot. Kaya nga po, marami dito guys ang sinasabi na bakit daw takot si Kim Chiu kay Ogie Diaz na magpa-interview kung yung nararamdaman daw niya o nararamdaman daw nila ni Paolo Avellino is confirm naman na ano naman daw yung masama
yung magpa-interview siya kay Ogie Diaz, di ba? Wala naman daw matapanggal sa kanya kung magsabi daw siya ng totoo. Yan po yung sabi ng mga iba nating fans dito na nag-comment. Kasi may narinig po tayong balita patungkol dito guys na si Kim Chiu po ay takot na takot kay Ogie Diaz. Dahil nga po, nakilala naman natin si Ogie, di ba? At saka ito one time guys, hindi naman natin pwedeng tanungin si Ogie Diaz patungkol sa mga patungkol sa mga yung ano na yung tendency or ano na yung kanyang pwedeng itatanong kay kay Kim Chiu, yung mga positive ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin sa Ogie na, tanongin mo na si Kim Chiu at dapat namin malaman ano yung tamang sapat mo. Hindi naman natin pwedeng ganun si Ogie Diaz kasi si Ogie po ay isang vlogger yun at mas marami nga po tayo malalaman sa kanya tungkol sa mga showbiz na ba? Yung mga issue sa kanila na hindi pa natin kukuha sa atin mga legit na sources. Guys, ayaw kasi ni Ogie Diaz yung mapa-interview ka tapos yung nakikita niya sa action mo malabo dun sa sakot mo. Ayaw na kasi yung ganon. Yun yung kinakaya ni Ogie Diaz. Kasi si Ogie po, si Mama Hogs po ay diretsahang tanong mo, diretsahang sakot niya. Hindi po siya yung tao na paligoy-ligoy papuntating sa mga terms na ganyan. Kaya nga po, itong si Kim Chiu, dahil kilala niya si Mama Ogs tungkol sa mga ganyan na films, ay takot. At ito naman si Paolo Avellino. Siyempre, kung ano naman yung sasabihin ni Kim Chiu, yun na yun. Hindi na yung mapapago. Pagdating kay Paolo is wala na yun. Kung kay Kim Chiu ka magtanong, yun na din yung sagot ni Paolo Avellino. Kaya, siyempre, nasa isang hubungan sila. Kundi kaya is nasa isang bahay na. Kung ano na yung sagot ni babae, yun na din kay Paolo. Hanggat comfortable si babae sa kanyang sagot, ay okay na yun. Kasi hindi naman natin pwedeng kunin yung side ni Paolo Avellino kung yung permission sa babae is wala pa naman. Di ba? Respeto. Respeto sa kanilang dalawa. Yun po yung ating pinagbabasehan dito guys. Kaya ito guys, ito yung kwan natin dito. Maraming nagsasabi guys na kailangan na daw ma-interview ni Ogie Diaz si Kim Chiu sa lahat. Pero ito ang sabi natin paano naman ma-interview ni Ogie Diaz si Kim Chiu kung si Kim Chiu nga po takot na takot magpa-interview, di ba ha? Parang ang sabi nga ng mga ibang netizen cases, parang may tinatago daw si Kim Chiu. Bakit daw ganon? Pero sa sarili nating opinion dito guys, sarili nating opinion na po. Wala naman sigurong tinatago si Kim Chiu. Kasi nga po, siyempre, gusto malaman kasi ni Ogie Diaz ni Mama Hogs ba? Gusto kasi malaman ni Mama Hogs kay Kim Chiu is yung yung kadahilanan ng break-up nila ni Sian Name. At ano na yung status nila ni Paolo Avellino sa akin. Yung kasi yung main purpose or reason kung bakit si Kim Chiu ay hindi ayaw niya makipag-interview dahil ayaw niya daw maungkat yung past nila ni Sian Lim. Kasi nga po, sabi niya dito na matagal niya na daw nakalimutan si Sian Lim. And then, yung interview na yun daw ata yung magpabalik sa kanya sa issue sa kanila ni Sian Lim. Yun, dito takot si Kwan guys. Dito takot si Kim Chiu. Kaya, sabi na natin na patungkol sa kanyan, hindi na natin yan masagot. Pero dito guys, dito nakita naman natin yung mga eksena patungkol sa kanilang dalawa ni Paolo Avellino. May isa tayong fans dito guys. Ito yung kinupunit ako na naman nito Yung punit ako patungkol po sa kay Paolo Avellino na willing na ba daw siya? Yung tanong dito, yung willingness ba?
Sabi ko naman dito guys, yung comment ko dito sa tanong ng mga kapwa namin. Kasi ang dami daw nilang napapansin sa mga event, pati na rin sa mga kasama nila na kasama nila sa showbiz. Ang dami guys, ang dami nilang napapansin sa kanilang dalawa. Pero keep silent lang daw yung dalawa dahil keep silent lang daw yung mga iba dahil nga po ayaw nila na sa bandang huli, sila daw yung masisisi, yan yung sinasabi dito. Hindi naman siguro sa masisisi sila guys ba? Kasi, oh, excuse me, na-ating pa ko sa duman kabapito. Di naman sila yung masisisi guys ba? Dahil yung expression naman ng dalawa sa labas ng camera at sa loob ng camera. Dalawa kasi yung expression nilang dalawa, guys. Ito yung akin lang ito yung dito sa ating legit na sources din. Yung expression ng dalawa sila, Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, nakitaan daw ng mga signs na nagbeso Hindi ko alam kung nagbeso o nagkarikan ata sa lips or something like that. Sa loob daw ng van ni Kim Chiu, guys. Sa loob daw ng van ni Kim Chiu yan po yung... Pero, that is normal na sa kanila. Guys, kung sila po ay magkarelasyon na hindi naman bawal yung maghalikan sa lips. Kaya naman, yeah, di ba naghahanap kayo ng naghahanap kayo ng resibo? O ayan yung resibo, mismo kayo na yung nakapakita. O ayan yung resibo na nakita nyo na sinasabi ninyo na nag-aalikan na sila, di ba? Kita nyo pa. Yan yung resibo. Kaya, sabi ko dito, kung naghanap po ng resibo, patungkol sa mga ganyan natin, kitang-kita nyo na pala yung resibo. Ba't pa kayo nagtataran sa mga vlog natin na yung nito, ganyan, yung resibo. Di ba? Bilang isang vlogger naman po, hindi naman natin pwedeng ipakitay na naghahalikan ng dalawa. Kasi alam nyo naman yung palisi sa YouTube. Diba baka mag-gurgur tayo? Mahirap na mag-gurgur. Mawala pa po ng income. Diba sana naman po guys? Isipin natin na hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan natin ng resibo. Kasi kahit kayo, nakikita nyo na yung resibo, pinaghahanap kayo pa rin sa akin. Yun yung masaklap dito guys. Yun yung masaklap na sinasabi ko dahil ang resibo na hinahanap ninyo, hindi ko naman may bibigay. Dahil kayo mismo ang nakakakita sa resibo na hinahanap ninyo. Kaya, maraming mga netizen po ang nagsasabi dito. Ang daming tanong nila sa comment section natin dito guys na nasaan na daw yung resibo sa kanila. Iyan nga po guys. So nakita nila na nagtataka na ako sa mga Kimpaw na yung hewan ko pa. Kimpaw na fans mo o kung ano-ano na. Kasi di naman ganyan yung Kimpaw fans na magtanong sa artist. Pagka-respetado naman nila. Siguro ito ay ibang fans ito galing. Yun yung pagkanan pa dito. Ibang tampalan siya galing. Yun yung pagka-identify ko dito guys. Ngayon, ito ang tanong nila sa atin. Palagi nilang sinasabi na itong fan natin, usually ito ganyan. Sometimes nakakasira sila nung yun nga po yung ngayon dito sa ating legit na sources guys mas minabuti na lang daw nila Kim Chiu at si Paolo Avellino na wag nang patulan si actress dahil wala daw silang mapapala dito. Ito yung nabanggit ng management na wala daw silang mapapala dito sa press na to kahit daw sabihin nila na ano na yung sitwasyon nito kahit na awa na daw sila sa kanya hindi naman daw ito nagtitinoy. Kaya ito anong pag-uusap ng kahit na ay mismong management na daw yung nagsabi sa kanila na
wala daw sila mapapala pag ito daw yung pinapansin nila. Pag ito daw yung parang sinasabi nila na pansinin natin to kasi kawawa eh. Sila daw yung magiging lost na yun ito sa ating sa systems. Kaya maraming nagsasabi dito guys na advice nila kay Paolo Veneno at saka si Kim Chiu na hayaan na lang daw itong si guys na po. Wala naman daw itong ginawang maganda sa showbiz kundi porque sumikat. Pagdating ng sikat, nawala din ito niya kasikatan. Kasi nga po, isa siya sa mga showbiz na yung hindi marunong magawa at hindi marunong makipagkaibigan. Yan yung mga comment nila sa kanya. Pero yung mga comment nila sa kanya, kaya yung pakiusap daw nila sa kanya na hanggat maaari ay wag nyo na daw munang guluhin ng kung tao. Which is tama naman sa atin. Hindi naman pwede na habang nandyan ang kimpaw, habang sikat ang kimpaw, habang may init ang kimpaw, umaarangkatan siya. Hindi naman pwede yun sa atin lahat, guys. Kasi bilang isang content creator, bilang isang nagmamahal sa kimpaw, ay respectful naman. Yung kailangan natin. Respeto naman bilang isang ganon na respeto ba? At hanggang dito na lang po ang ating YouTube channel. Paki-like, subscribe, share naman po at paki-search po ang Peanuts Vlog na kung saan po ay marami po tayong malalaman dito. Thank you and God bless.